Naman pong hindi pasasalamatan ng Panginoon, yung binuhay tayo dito sa mundo na ito ay napakalaking biyaya po. Amen po ba? Paano pong sinambit ng Tita Seni yung pong mensahe o yung panalangin ng kanyang anak na napakaraming biyaya na dapat pasalamatan, yung mga bagong biyaya. Ano po? Ako po, eto, tatayo pa lang ako. Meron ng sinugo ang ama, isang anghel na, biruin niyo po, sorpresa. Napakabuti po niya. Amen po ba? Yung po bang hindi mo ine-expect? Ano po? Salamat sa mga taong nagmamahal, sa mga tao na ginagamit ng ating Panginoon para maging daloyan po, ng mga biyaya na tunay naman pong ikinagagalak ng bawat isa namang pinahatidan niya. Amen po ba? Ang tema po ay pasasalamat. Ang request po ng ating mahal na facilitator ay yung paano po kita mapapasalamatan. Kaya para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon. Paano kita mapasasalamatan sa buhay mo, sakit ibinigay. Ngayon lamang ako sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako, mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita habang nabubuhay? Ngayon lamang ako nagmahal tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba ang ako ay mangako, mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang maglingkuran lang kita habang ako'y may Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Ano po? Bagamat meron siya mga pahintulot na pagdalisay, subalit di po niya tayo pinababayaan. Amen. Ito po, nananaba pa. Ano po? Sa kabila ng lahat. Amen po ba? Maraming salamat po sa kanyang pakikinig, sa walang sawa po ninyong pakikinig sa mga awiting ay naawit po sa harapan. Maraming salamat po. Ninamnam po ba natin yung napakagandang lyrics ng kanta ng ating kapatid na bunso? Papaano kita pasasalamatan? Isa po kasi yun sa awitin. Isa po yun sa paborito kong awitin na Nung pong nagpamigay si kapatid na Gloria na tape nung unang
Noon pong una po ako dito sa Dambana, nagpamigay po siya ng tape. Isa po iyon sa kanta na palagi ko pong sinasabayan pag pinatutugtog ko po yung kanta na yon. Punong-puno po ng pag-ibig, pasasalamat sa Panginoon. At ngayon naman po ang ating isusunod na tatawagin para magpasalamat ay ang ating kapatid. Press na press po from Saudi ba? Dubai? Saudi, ang kapatid na Yoli. Magandang umaga po sa inyong po sa mahal na Ama, Divine Mercy, mabathalang awa. Ako po ay lubos na nagpapasalamat mula po sa Ama. Nagapong buhay na buhay po sa akin ng Panginoon. Maraming pong salamat sa Kanya dahil nung pong isang araw kadarating ko lang, ay maluwalhati po kaming nakarating. Wala pong anumang sagabal na nangyari. Iaano ko lang po sa inyo ang ibinigay na biyaya sa akin ng Panginoon. Mula po 2008, ako po ay ng ibang bansa po. Una po, medyo, sabi nga po, mahirap. Pero po, salamat po sa Ama. Ang akin pong napuntahan ay isa pong, kahit po sila Muslim, nakakaunawa po sila. Kahit na Pilipino ka, ano ka mang ano, siguro po, nababalitaan nyo yung mga nangyayari sa mga ibang bansa. At kahit na po ako, nasasaksihan ko po talaga. Talaga pong sa harap nyo, talaga pong ako nakakita na po ako yung talagang pinugutan po talaga ng ulo. Yun po talagang ano po nila. Basta po nagkasala ka. Ako po talagang salamat po sa Ama. Wala pong hanggang pasasalamat. Dahil po higit pa po sa magulang ko yung napuntahan kong mga amo. Ako po ay bilang isang mananahi sa bahay po. Para ko pong bahay. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, wala po akong tahi. Tuloy po ang sweldo ko. Hindi po nila sinasabi maglinis, basta po tahi lang ako. Bilang pong tayo Pilipino, mga Pinay, mga Pinoy, hindi naman po ko mo ikay mananahi. May nakikita kang mga trabaho, nasabihin po na ang mga katulong 2 o 3. Nakikiano po ako sa kanila na nakikisama dahil baka po mamaya ibang lahi yun sabihin. Kumakain lang ako, ganun-ganon, pero po yung amo ko, wala namang pong sinasabi. Pero po sa 100 pong Pilipino, alam po yan, yung mga kapatid na Mirna, ayan po, nagpunta yan sa ibang bansa. Alam po siguro niya o kung sino man po sa inyo. Talaga pong ako, walang hanggang pong pasasalamat sa Ama. Ang ipinagkaloob niya pong amo niya sa ang amo ko. Ako po, bala ko po talaga sa akin sarili, kung ako po ay naka-6 na taon na sa paglilingkod sa kanila, maganda po, ang gusto ko po kasi, yung mga linis kaming yun po ang plano ko, hindi na po ako babalik. Napakabait po talaga nila. Wala po akong masabi sa pagkain. Kasi po, pag napunta po kayo sa gawing Middle East, pagka po ang number 1 pong sahod, ibinibigay sa inyo, pasalamat na kayo. Tapos po sa pagkain, sususian kayo. Hindi po kayo makakakuha kahit tubig. Ako po, hindi, wala po. Talaga pong para ko po yung bahay. Ano man po ang gusto kong kainin, iluto, nagagawa ko po yun. Sa sahod naman po, na-delay lang po ng 1 linggo, binibigay. Sa iba po hindi. 1 taon, 6 na buwan, 1 taon, 3 buwan. Nung ka pa lang po hahawak ng sahod, ako po hindi. Pag sinabi ko na kailangan ng pamilya ko, talaga pong ipinagkakaloob sa akin. Talaga po salamat sa Ama. At salamat po muli sa Ama. Ako po'y may 5 po akong anak. Ang asawa ko po isang kap. Yung pong si Danilo Sulit, yan po yung aking brother husband. 5 po yung anak ko dito. 5 po yung anak ko. Sa
Kung hindi po kaya ako binigyan ng katatagan ng Panginoon na sa 5 ko pong anak na iniwan, wag po niyong sabihin na 5 po ang anak ninyo, iba-iba po ugali niyan. Pero po, salamat kay Apo Kunching. Bilang pong kinalugdan ng Panginoon, talaga pong ako po naiiyak sa kagalakan, sa pasasalamat ko po sa Ama. Ang una ko pong hiniling sa Panginoon, bigyan po niya ako ng katatagan ng sarili at saka po kababaan. Kapag po kasi yung dalawa na yon ipinagkaloob sa inyo, wala po hindi ninyo pagtatagumpayan. Mag-iwan po kayo ng 5 anak sa buwas sa kamukha ko po. Ako po 25 years old pa lang. Baliktad din po nyo yon. Ako po kasi ang ano po sa mga anak ko, ayoko po yung nagagalit. Yun po ang iniling ko sa Panginoon na ayoko pong makasakit ng kahit po yan ay mga anak natin, hindi naman po yan pare-pareho. Meron pong mga sutil dyan, may mga ano po diyan, may mga ano po diyan, ganyan-ganyan. Pero po, salamat po sa Ama. Talaga pong best po ang Ama. Sa pamamagitan po ni Apo Kunching, talaga pong love na love ko po si Apo Kunching. Ano man po ang i-message ko sa kanya, tinutugon po ako niya talaga. Totoo po yun. Malayo man po tayo at malapit, pag po tayo'y nanalig, at talaga pong the best ang ibinigay natin ng ating sarili, wala pong hindi po ipagkakaloob. Dahil po ang Panginoon hindi po madamot. Iyan po ang naano ko po sa sarili ko. Dahil po mga Muslim po yung mga kasama ko, nakikita po nila ako nagro-rosaryo, sabi po nila, bawal. Ay, ako po hindi. Pagka po nakikita nilang aking nagdadasal, hindi po, kahit po ano yun may darating na customer, hindi po nila ako tatawagin, hindi po katulad ng iba, natutulog ka, kakatuking ka, ano ba kung nagdadasal ka? Wala po sa kanila yon. Yung pong amo ko hindi. Sinabi ko po sa kanila, pag ako'y nagpe-praying, huwag niyo akong tatawagin. At una, yung pag-aki kakain, ayokong tatawagin. Dahil yung po, biyaya po ng Panginoon yun. Ayoko po yung babastusin ako. Kung iba po yun, sasabihin sa akin, bakit? May dumating, anumang oras, hindi po. At saka po, sinabi ko po sa kanila, 8 oras lang ang aking paglilingkod sa inyo, hindi ko po yun inaano. Pero huwag niyo ilalagpas sa 10:00, dahil po ako'y may edad na. Kahit po ako'y ganiring bata, kapatid na Mirna. Sabihin po ba natin na tayo may edad na, yung pong pagtulog natin, pagka po kasi lumagpas ako ng 11:00, hindi na po ako makatulog nung, kaya sinabi ko po sa amo ko na hanggang 10:00 lang. Kung iba po yun, hindi po yun papayag. Bilang pong ang Ama ay gumagabay sa akin at ginagabayan po yung loob ng bahay na yon, ala po talaga pong, ano po talaga po sila sa akin. Kaya po, kung sino man po dito yung mga kamukha kong nanay, na kayo'y maraming anak, ipagkaloob lang po nating lahat. Ang anak po talaga, iba-iba po. Kung ilan po yung daliri ninyo yan, hindi naman po magkakamukha yan. Ano po talaga? At kung ako naman po kasi, pagka ako nga sa asawa ko, pagka humiling ka, kailangan may kalakip na gawa. Hindi lang yung nakatingala ka lang na ganyan. Unahin mo ang Panginoon. Wala pong hindi ninyo natin mapagtatagumpayan. Ako po ganyan, hindi ko po sinasabi na hindi nagkakasala. Ako po'y matuwid na tanggap, hindi po. Nag-aano pa rin po ako, nagsisikap na para kung ano man po yung pagkukulang ko sa Panginoon, kung ano po yung ano ko po, pagkakasala ko nagagawa sa araw-araw, na nawa po ako'y mapatawad niya. Sa araw-araw ko pong, kasi po pagising natin, yung ating mga mata, yung ating pong mga dila na yan, talaga pong kailangan, talaga pong, yun po, hindi ko po maiano. Ganun po ako. Kaya kung ako man po sa Panginoon, kung ako man po ay may nagagawang pagkakasala, pagkukulang, nawa, ako ay sa araw-araw ay kanyang mapatawad. Kaya ako po, nagpapasalamat po ako talagang walang hanggang pasasalamat sa Panginoon. Dahil puro po talaga sa buhay na mapakahirap po ang lumayo sa isa pong katulad po, kung sabihin. Kaya po nung hindi ko pa po masyadong na talaga pong iniisip ko lagi po ang anak ko, 5 po iyan. Pag po ako po'y magpo-post na, si Mami Beth po na siguro po talagang umaano din sa kanya yung espiritu na pag ako'y nagpo-post, lagi po niyang kasi, mga anak, miss you, ganun-ganun, nagpapawala po ako ng para po bang
hindi ko pa ipinagkakaloob yung mga anak ko sa Panginoon. So pagka po iyaano niya ni Mami Beth na ganun, pagkaloob mo sa Panginoon, ganun-ganun, huwag kang mag-isip. Mula po noon, ako'y bumabasa, ala po lang, kasi po, itong pag-uwi ko po na to, 3 taon po't kalahati. Sabi ko, hindi ko matatagalan. Kundi lang po ako talagang may importante na uwi, hindi po muna po ako talaga uuwi Sa December pa po ako talaga uuwi, yun po ang balak ko. Pagka po pala balak ng tao at hindi balak ng plano ng Panginoon, talaga pong hindi. Kaya po lahat ng ating gagawin sa ating buhay, talaga pong unahin lang po natin ang Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Yun lang po at magandang umaga po sa inyong lahat, wala pong hanggang pasasalamat sa Ama. Salamat po. Napakapalad po niya. At yung 3 taon at kalahati, kung baga, walang kahirap-hirap na natapos niya yung kanyang paghahanap buhay. Mapalad din po siya dahil binigyan po siya ng asawa na malapit sa Panginoon at mga anak na mga naging alagad pa at halos araw-araw naririto pa po yung kanyang ibang anak. Ngayon naman po ay ang tatawagin ko ay ang isang taga-Pasig, Candaba, Pampanga, Iris Guevara. Hindi na lang ako mag-mic ha, kasi pag nagmamic ako, pakikinggan ko kung ang maganda ba yung boses ko. Okay. Ganun o. Ganun po ba? Sige po, sorry. Hindi, ganito yon. Hindi naman talaga sadya na mag-share ako kasi matagal na siya na panahon, mga 22 pa lang ako noon. Tapos may na kasi akong 1-year-old. Nakwento ko lang kay ate kasi habang may kausap ako sa phone, hindi ko alam na inanong pala niya. Di ako 9-4, dapat pinagandaan ko. Siya. Hindi, joke. Hindi kasi ganito yon. Noon kasi, hindi pa siya ganito. Sa totoo lang, marami nang nagbago. Hindi pa sila, hindi pa green, white pa lang siya. Tapos ngayon, wala pa siya ganyang karami. Pag pumunta kami dito, ganon siya ka-loaded na tao. Bali, may anak akong lalaki isa. Tapos ngayon, isang araw, pagkagising namin ng umaga, biglang lumaki na yung tiyan niya. 2005-6 yan siya nangyari. 2000, tapos pagkagising namin ng umaga, biglang lumaki yung right side ng tiyan niya, na kasing laki ng bato, kasing tigas ng bato. Di akala ko noon, sabi nung mga kapitbahay namin, baka naluno na pagkatuan kasi yung anak ko talagang gwapo nung maliit, napakagwapo. Tapos ngayon, pagkalipas ng 1 linggo, hindi siya totally nawala. Tapos ang ginawa namin, dinala ko siya sa Holy Trinity sa may Arayat ng Santa Ana. Tapos ngayon, hindi sa amin, ultrasound. Tapos ngayon, binalik namin siya. Tapos pag in-ultrasound namin, 0, as in wala. Ang meron lang sa kanya is mass. Kasi natural yung mass na sinasabi nila, yun yung sign na may bukol. Pero ang pinagmula ng bukol, yun yung hindi nasagot ng ultrasound. Kaya ang sinabi ng doktor, ni-refer niya kami sa San Fernandino, external naman yon. Simula sa, yung basta yung loob, tinignan lahat yon kung may mga failure ba daw. Tapos ngayon, wala pa rin siya. Tapos, tinest na namin yung, alam niyo po ba yung feeling na meron kang pera pero hindi mo magamot yung anak mo? Talagang hindi. Hindi ako makajus noon talagang kasi bata pa ako noon, 22. Tapos pagka namin noon, kasing laki na siya noon dito, sabi ko, 2 weeks. Kasi sabi ng doktor, tas dinala namin siya doon, naalala ko pa si Dr. Guevara, ang sabi niya sa akin, maghanda na daw ako ng pera kasi kidney failure daw. Pero sagot ko sa kanya, paano magiging failure yon? Alam ko namang healthy yung anak ko, pagkagising palang ba isang araw, ayun na. Yun kasi maldita talaga ako ganun ako noon Tapos talagang makatwiran ako sa doktor. Tapos ngayon, nung sinabi pa naman sa amin, di pumunta kami ng Maynila. Dinala kami sa SW doon sa taas yung, di ba may private doon? Ang sabi ba naman sa amin,
kung gusto mo, pumirma ka, slice na lang natin, or di kaya tusukin, open ako kung anong mangyari, tapos ititest daw. Ang sagot ko, hindi pwede. Sagutin niyo muna yung sagot ko, bakit nagkaganyan? Di ganyan talaga katwiran ko. Ano ba't kakot silbit naging tinitest pa yan, ang mahal ng bayad ko? Bakit wala? Puro vinyl. Wala talaga. Buti man lang sana sabihin nila, kaya pala ito nagkaganito dahil nadukdok or something mga ganun. Kaso wala. Di ang ginawa ko, umuwi na lang ako. Tapos umiiyak na lang ako noon. Di na ako lumalabas ng bahay kasi ang sasabihin ng mga kapitbahay ko, ganito lang. Ano ba yung anak mo kasi naparusahan, kesyo ganito, ganyan-ganyan. Diba? Tapos noon, pumunta pa, marami akong pinuntahan talaga na albularyo. Itong lugar na to, sa totoo lang, hindi ko to talaga to binobroadcast. Walang nakakaalam nito, kundi yung malapit kong mga kamag-anak lang. Ilan lang sila. Pag may magtatanong sa akin, hindi ako nagtuturo sa lugar na to kasi isa lang ang katwiran ko, hindi dapat tinuturo ito kasi kusa tong dumarating sa'yo. Yun ang sa akin. Tapos, alam niyo ba, nung pagdating ko po sa lugar na to, pumunta na ako dito. Ayaw pa itong puntahan kasi ilang tricycle driver ang pinupuntahan ko. Ayaw nila kasi itong lugar na to, puro lubak-lubak pa. Puro pagsimula doon, tapos may nauna sa yung mga Land Cruiser, kakain ka ng alikabok talaga. Simula rito, papunta dito. Tapos, pagdating namin dito, puno na to, mga alas 12 ata ako pumunta dito. Basta nagsimula na noon nung panahon na yun. Pagpasok ko dyan sa pintong yan, sa pagkakatanda ko, yung anak ko, kasi maliit pa lang siya, ginanon ko siya, nakaganon. Tapos ngayon, yung kasama kong nauna, siya pa yung sinabihin, kasi meron siyang goiter na nasa loob, pero sa loob siya lumalaki, di mo makikita. Pag-cross nun sa kanya, sabi pa, yung parang wala yan, hindi tutubo yan. Yung parang tas ginanon siya, tas ako na nun. Wala akong pakialam doon. Tas yung pag nung nandito na ako, ginanon niya agad ako. Ang paniniwala mo, ang magpapagaling sa anak mo, yun lang ang isang salita, wala siyang sinabi. Tas umupo na kami. Basta yung meron na tong ganito, may ganito na, kaya lang di ko nararamdaman ng panahon na yun kasi sa akin, yung anak ko yung concern ko. Pagpunta namin dyan, naalala ko yan dito. Tas meron yan siyang parang maliit lang na bahay. Basta di ko lang siya, parang may aircon na bahay yun eh. Yung karugtong nito, hindi pa yan siya ganyan. Pagpasok namin sa loob, walang healed, walang kung ano-ano man, simple lang. Pag tiningin niya doon sa anak ko, dinala mo na to kung saan-saan. Tapos kinross lang niya. Ang sabi niya lang, ang paniniwala mo, ang magpapagaling sa anak mo, kumbaga para siyang, simple lang ang katanungan, trust kung talagang meron ka. Hindi siguro kailangan araw-arawin ko na nandito, sasabihin ko na nandito, hindi pwede yon kasi puso mo ang magsasabi sa'yo kung para saan ka. Tas isipin nyo, tas umuwi na kami. Kasing tigas, i-imagine nyo lang, kasing tigas na ganito, ganyan. Wala talaga di hopeless na. Pag uwi ko sa bahay namin, ginanon ko agad yung t-shirt ng anak ko dito. Isipin nyo, isang ganun ko, dumiin lang ng konting-konti. Kaya doon ako nabigyan ng pag-asa. Malapit na yon nung mahal na araw noon. Sa pagkakatanda ko, dapat 9 days akong babalik. Pero ang ginawa ko, kasi nga gawa ng minsan malayo, walang maghahatid. Kasi hirap na hirap ako noon, kasi ako lang mag-isa. 4 days ko siyang ginawa. Sa 2 araw na magkasunod, tapos talagang totally, lumambot na siya. Pagdating ng ika-7th day noon, na malapit na yung Miyerkules Santo, pagkagising ko ng isang araw, nagulat ako, nagbutas yung tiyan ng anak ko, napakaraming dugo na hindi mo alam kung ilang t-shirt na marami, siguro may 20 na t-shirt na malalaki. Punong-puno yun siya ng dugo. Kaya sabi nga namin, syempre parang naano ako na totoo siya. Isang araw lang kasi pinagkaloob sa akin yung panahon na yun na kailangan. Hindi talaga pag pumunta ka sa ganito palang lugar, hindi ko sinasabi pero ito talaga ang totoo lang. Pagpasok mo pa lang dito, alam na kung totoo ka at ikaw, hindi mo mararamdaman ang Panginoon kapag ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam na totoo siya. Hirap siyang pumasok kasi ayaw mo siyang papasukin. Diba? Pasensya na kayo, di ba masyadong handa Hindi totoo talaga yon. Hindi mo siya mapapapasok. Kahit totoo ngayon, aaminin ko. Hindi ko siya, siguro diba sa maraming panahon, ilang taon na nakalipas, 7 years, nagkayayaan lang kami. Nabanggit ko lang sa kanya nung nakarang araw, oo, sige, punta tayo. Pero nasingitan ng sugal, napasugal kami maghapon, wala. Sugal, diba? Pagkagising namin ngayong umaga na to,
sabi ko, nakaupo ako habang nagtitext, sabi ko, papasyal tayo, gusto mo mag-enjoy? Punta tayo sa Gigat, sabi ko sa kanya. Sige, punta kami doon. Pero nasingit pa rin namin to. Tuloy na lang tayo. Sa lugar namin, wala kami sinabihan. Pumunta kami SM. Di ko alam siguro, baka yun ang purpose na makarating dito. Kasi parang alam mo sa totoo lang, siguro man kumonte, pero dapat bago ka pumunta rito, alam mo sa sarili mo na naniniwala ka. Kasi kung hindi ka maniniwala, huwag kang tumuloy. Sa ilay pamasahe mo, sa ilay bihis mo. Diba? Hindi kailangan na araw-araw ka. Ang kailangan mo, paniniwala talaga. Hindi mo mararamdaman yon. Hindi ko masasabi. Talagang nung mga panahon na yon, alam nyo ba, napakamaldita ko. Hindi talaga ako nagsisimba, pero isa lang ang masasabi ko, bakit nung araw na yon pinagkaloob sa akin. Hindi, nung gumaling na, marami nang nagsabi, ganito pala yun natural, ganito na kasi nga, biniyayaan ka na nga, sinagot niya. Dahil nung panahon talaga na yun, totoo yung dasal ko nung mga panahon na yun. Hindi ko, siguro pag nakita ko ngayon si Apong Conching, hindi ko na siya makikilala. Pero kasi ilang beses ko lang talaga siyang nakita. At hindi naman talaga siya ang tinitignan ko, kundi yung espiritu na nasa kanya. Yun lang yun. Yun lang. Thank you. See you. Salamat po kapatid na Iris. Narinig po ba niya yung kwento niya? Sa inyo pong mga naririto na merong karamdaman, kagaya po, tularan po ninyo yung ginawa niya na hindi po niya tinitingnan kung sino yung pinupuntahan niya. At ang nasa isip niya yung espiritu, yung banal na espiritu na dapat niyang tingnan upang gumaling yung karamdaman ng kanyang anak. Sa iyo kapatid at sa mga naririto pong, gayahin po natin yung kanyang kagaya po ninyo mga kapatid. Huwag po kayong manghihinawa, huwag sa mga may mga sakit na naririto. Napakarami po ritong, ayan, tingnan po ninyo si nanay. Araw-araw po naririto yan. Hindi po sila nanghihinawa ng pagpunta rito kahit po nahihirapan silang lumakad. Bakit po? Kasi dito nila natatagpuan yung katahimikan ng kalooban at ang pagaling ng kanilang kaluluwa, ang kauna-anahan. Di po ba? Tatawagin ko po ngayon ang ating guro na si Tita Glo. Maraming salamat po. Buhay ang Diyos. Salamat po muli sa napakagandang tema na binigay po ni Tita Seni. Ay yung pasasalamat, napakadami pong dahilan para tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga po sa aking dating buhay, talagang ang laki ng pasasalamat ko sapagkat sa aking mga pinagdaanan, higit na pinasasalamatan ko ang Panginoon sa binigay niya sa akin na pagkakataon upang siya ay makilala ko. Mapakarami pong pagninilay sa aking buhay kung bakit pinagdaanan ko yung ganon, sapagkat masyado nga pong ang pangarap ko'y mataas. Bakit ganito ang nangyari sa aking buhay? Pinaisip, ibinahagi sa akin ng Panginoon, sapagkat ganon niya ako kamahal. Ayaw niya na ako ay sa Kanya'y mawalay. Kaya po, nais ko siyang awitan bilang pasasalamat ko sa Kanya, sa pag-aakay niya sa akin ay pagpapakilala niya. Ito po yung awitin na inaawit ko noong araw, na gustong-gusto kong inaawit, napakasarap sa aking puso. Hinahandog ko po sa inyo lahat, sa atin pong mga nakikinig sa ibang bansa, kay Donna, kay Catherine, Chico Lee, kay Tita Au, kay Tita Pat, kay Marcelo Cao, sa ating mga kapatid na nasa Japan, sa inyo pong lahat, at higit sa lahat, sa ating pong Panginoon. Panginoon, nais kitang pasalamatan sa pamamagitan ng awit na ito. Alam ko, pagdating ng takda, magkikita rin tayo na inaasam ng bawat isa kung saan, kung kailan, ay hindi natin alam. Para sa iyo, Panginoon, ang awit na ito.
somewhere and a place for us, peace and quiet and open air. Wait for us somewhere. There's a time for us somewhere, and a time for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and you'll take me there. Somehow, someday, we'll find a way of living. We'll find a way of forgiving somewhere. There's a place for us somewhere, and a place for her. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and we're halfway there. Someday, somehow, Maraming salamat po. Pwede po ba isa pa? Namanhid yung kamay ko. Ay. Alam niyo po, napakasarap po kasi ma-inlove sa Diyos eh. Kaya yun po yung pinasasalamatan ko sa aking buhay. Ano pa man yung dumadating sa atin, wag nating ipahigit yung pag-ibig ng Ama. Marapat na siya ay pasalamatan tuwina. How did you know? Okay, ito po yung mga awit na kinakanto ko ng araw na paborito ko. Inahandog ko kay Mami, kay Mother, kay Madam, kay kapatid na Mirna, ang aking maputlang anghel, sa choir, sa inyo pong lahat, kay kapatid na Alan. I remember so well the day that you came into my life. You asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and tears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you.
to change. I'd wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? That there's an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and tears that I have. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Panginoon, para po sa iyo ang awit ko. Maraming salamat po sa aming guro na nag-alay ng dalawang madamdaming awitin. Ating pong isusunod na magbabahagi ang ating kapatid na Luz. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat. Sa buhay ko po ngayon na maraming naganap, karamdaman, pagsubok sa pamilya, marami na pong pinagdaanan. Subalit damang-dama ko po, andyan ang Ama. Lagi siya nakasubaybay. Hindi niya po ako iniiwang kahit anumang pagdalisay na tinatawag. Lagi ko po siyang damang-dama. Kaya po sa ngayon, pabalik-balik ako rito upang patuloy na magpasalamat sa Kanya. Bihira man po ako makarating dito, subalit batid po ng Ama na siya po ang lagi ko lang tinatawagan sa lahat ng oras sapagkat ang buhay ko ay mula sa Kanya. Iyon po ay isang buti na pong biyaya sa ating po lahat. Kaya po tayong lahat, wala po tayong pwedeng tawagan kundi ang Ama. Dahil siya lang po talaga una sa lahat. Unahin po natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Kahit anong pamaraan ng ating pangailangan. Kaya po sa ngayon, ang patuloy ko lang dulog sa Ama, huwag na akong mawalay sa piling niya, sa piling ng Espiritong Banal. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po kapatid. Tayo po ay lagi ginagabayan ng Ama sa bawat araw na pagtungo natin at paghingi sa Kanya ng awa. Tayo po ay tumayo mga kapatid at awitin po natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon.